Papasok na si Jordan Clarkson sa kanyang ika-10 season sa NBA. Sinabi din niya na masayang experience ang makalaro sa World Cup kasama din ng Gilas Pilipinas, na nagpasalamat din siya sa mga fans at nabigyan din siya ng pagkakataon na i-represent yung bansa. 3 beses or pagkakataon na naglaro si Clarkson sa national team. Yung dalawa na nauna, malaking pagbabago yon sa karir ni JC. Ng 2018 season na trade si JC mula Lakers papuntang Cleveland. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na maging ka-teammate si LeBron at si Kobe. Siya pa yung last assist ni Kobe sa kanyang game. Kahit nakapaglaro nun sa NBA Finals si Clarkson kasama nun si LeBron, siya naman ang binanata ng mga analyst doon na merong worst efficiency sa buong playoffs. So balik tayo ng konti. Noong 2015, pumunta siya ng Pilipinas para sa SBP at sa commercial na rin. Sa report kasi noon, balak na talaga maglaro ni Clarkson para sa FIBA Asia Cup. Yung schedule nga lang hindi nagtugma dahil tatamaan noon ng training camp ng NBA at merong CBA rule ang mga players doon sa kanilang mga team. Noong 2016 Olympic Qualifying Tournament, kasama din ang pangalan ni Clarkson noon sa lineup. Ang problema lang, hindi naging okay ang eligibility niya na lumabas, naturalized player talaga siya. Naglalaro pa rin noon si Andre Blatche sa Gilas bilang naturalized player. Pero mas fit pa kasi noon si Blatche dito sa team. Sa mga pagitan naman ng taon na si JC hindi naging matunog sa national team dahil sa eligibility issue, ito yung 2017 at 18, ito na yung pababa ang average ni Clarkson. Lalo na yung NBA Finals na nabanggit ko kanina, sakop din yun. Pagpatak naman ng 2018 off-season, nabigyan ng chance si Clarkson na makalaro sa national team para sa Asian Game. One-time exception since hindi nga under yun sa FIBA. Nag-average naman si Clarkson sa Asian Game ng 26 points, 6 rebounds at 5 assists per game. After ng stint na yon, pagbalik niya ng NBA sa 2018-19 season sa Cavaliers, siya naman ang naging 6 man sa franchise ng Cavs na merong most points sa isang season. Umiscore din siya ng kanyang unang career high na 42 points sa triple overtime na talo kontra sa Brooklyn Nets noong February 13, 2019. Nang sumunod na season naman, dito siya na-trade sa Utah Jazz. At noong 2021, nag-average naman si Clarkson ng 18 points per game at naging 6 man of the year. Sa 2022, kahit pa nakalaro si JC ng 79 games, nasa 16 points, 3 rebounds, 2 assists per game. Bumaba ang kanyang stats noong mga time na yon. Ng August 2022, dito ulit nabigyan ng pagkakataon si Clarkson na makalaro sa national team bilang naturalized player, ito naman para sa World Cup qualifying games. Natalo sila noon sa Lebanon, nanalo sa Saudi. Pagbalik ulit ni JC galing stint niya sa Gilas papuntang NBA, nagkaroon naman siya ng career season sa 2022-23 season. Bihira na kasi sa mga players ang makascore or average pa ng 20 points per game after ng 8 season na hindi sila umabot sa ganong average. Ibig sabihin, first timer na meron 20 points per game after 8 season. Yun ulit ang another milestone sa kanyang basketball career sa NBA. Nakagawa din siya ng career high sa assist versus Sacramento Kings. Nasa 12 ata yun. Yung 2023 after Gilas stint, yun ang career season ni Clarkson sa points, assists, rebounds, minutes at una ulit since 2016 ang makalaro siya bilang starter sa lahat ng games. Ngayon naman susunod na NBA season after ulit ng Gilas stint nitong si Clarkson, ano kaya ang pwede niya maabot? So ito lang yung nakita kong posible. Una, tumaas ang ranking niya sa most 3-point field goal made sa NBA history. Nakakagawa kasi siya ng mahigit 100 3-point shots sa isang season. Pwedeng umangat ang ranking niya mula 86 hanggang line of 50s. Pwede niyang malagpasan si John Stockton naman bilang number 3 sa franchise ng Jazz sa 3-point field goal made. Sa loob kasi ng 4 na season, si JC ay merong 646. Kailangan niya ng 200 3-point shot para magawa yon. Pero aabutin naman niyang malagpasan si Hayward ngayong season. Sabihin na natin hindi na usapan yung All-Star dito, pero si Clarkson kasi ang unang player ng Jazz na nanalo ng 6 Man of the Year. At para maitatak pa ang pangalan niya sa franchise ng Jazz dahil yung points, assists, steals, rebounds, hindi na maaalis yun sa pangalan ni Karl Malone at ni John Stockton. Ang pwede makuha ngayon ni Clarkson na franchise record ng Jazz, yung 3-point field goal made. Kailangan niya ng 426 3-point shot
para makuha yung spot ni Joe Ingles. 8 season niya ginawa yon. Sa ngayon din, kailangan ni JC ng 44 3-point shot para naman maging pang-apat sa ranking na yon. So sa ngayon kasi mahirap din ang makakuha ng franchise record, lalo na marami nagpapatrade, at kung hindi rin mati-trade si Clarkson sa susunod na 2 or 3 taon, pwede niya makuha ang milestone na yon.